pagdating ng araw. Pagdating ng araw, mga 35 at least safe na. Hindi na kailangan masyado sa pagtatrabaho. Tapos kapag magpe-permi na kayo kay Beyonce. Ano sige? Kasi ang buhay ko, ano lang, paganda lang, tambay-tambay lang. Hindi naman sa ano, pero buhay nyo ng magiging pamilya mo. Ganoon lang po. Kaya lang dapat. Sayang ilang taon. Ay, nandito si Dini. Nagmotor ka lang? Umabol ito. Ayun yun guys, narinig nyo yung sinabi ni Ed guys. Secured na secured ang magiging asawa nito. Asawahin mo na ako, bro. Laka, lagot ka kay Beyonce niyan. Tutunan dapat magkalapit na sila. Pag magkalayo naman, nalabo yung ganito. Dapat ganyan lang lagi. Kapag malayo yung isa, malabo na. Ganun pala ang pantay. Pagka lumayo ako ng konti, malabo ako. Ay ganun pala. Guys, ito ngayon pa lang tayo gagamit ng cinematic. Mas maganda kasi ang cinematic pagka interview solo. Kailangan silang tututukan. Yung medyo malayo na mga tao, blurred na yun. Ganun pala. Pag maraming tao, tapos tutukan. Ganun pala ang purpose. Tapos yung kaya madam mo, hindi naman maganda tingnan. Parang magbablur lang. Ganun pala ang purpose. Wala akong kalam-alam yun guys. Wala tayong kalam-alam dyan sa mga ganyan na ganyan kasi sa mata yun, may focus. Para yung mata mo nakatingin lang sa tignan, hindi na sa mga background, lalo na kung pangit yung background, hindi na makukuha. Ganun pala yung sistema ng cinematic. Ngayon pa lang ako gumamit ng cinematic guys. Ayun na may mga natutunan tayo. Kasi yun po yung laging ginagamit po ni Eds na pagkakamera. Kaya pala lagi kang sabi ko, paano kung maipos ito? Kaya ang gagawin mo na lang doon, puro putol na lang yung mga words na hindi pwede. Kasi madali lang naman putol. Yun palang kaibahan guys, kapag yung mga halimbawa may mga background na ayaw mong medyo blurred, kasi yun pala kailangan yung tao na pinupukusan mo ay magkatabi lang, pero kapag yung isa ay malayo na, yung isa na lang po ang maliwanag. Kaya yun pala ang purpose. Dito lang tapos ganyan kasi cinematic ang klase niya, parang camera siya, yung naka-focus, parang DSLR na camera ang style. Parang naka-focus lang siya. Hindi yung malaking camera, hindi parang cellphone ang gamit niya. Kaya pala full pa siya kaya pala yun ng purpose, naka-full screen siya guys. Malapit niya. Kaya tingnan mo, malabo dun sa nagdano. Saka mas maganda siya kapag kukuha ka ng parang clip na pang transition. At saka gusto mong panning lang. Ganun lang, maganda. O gusto mong gawa ng montage yung isang bagay. Madali lang. Malinis, halimbawa. Gagawin ko ng konting yan. Dahil ganun. Ganda tingnan. Malinis. Para bagong sa movie ang style. Tapos malinis, tingnan. Pang-montage lang. Pang-montage ang klase niya. Maganda kasi dyan tingnan sa Saka malaki yung screen niya pala. Kasi kahit ganito, wala yung diferensya. Kita lahat, maano ka, hindi yung yung video pa. Lahat talaga makikita. Yung mga pwedeng hindi mo makikita mo. Tapos mai-stop po pa, ma-continue yung video. Hindi tulad yung cinematic talaga na talagang as in na kapag yung cinematic is nakapokus lang talaga sa point of view niya. Yes. Saan laki yung screen niya guys. Ayan dadalawa kami ngayon. Iniwanan na kami yung mga kasama namin guys. Nasaan po kami ngayon?
Nandito po tayo sa City Hardware, guys. Grabe. Yeah. Kahapon, nandito din ako eh. Ay, dito kayo bumili? Kahapon. Bagay sa Binson. Malapit. Ay, dito lang, malapit. Kahapon, dito din namin para magbili materials. Materials na ni Rosa. Tapos saan na sinakay? Diyan na ganyan. Tricycle. Ay, tricycle na lang. Nag-ano kami. May tricycle na inargila sila. Yung kulong-kulong. Basta tricycle na ano lang. Ay, tricycle na normal lang. Hindi yung hauler iba. Kasi, hauler, mahal na yon. Malayo pa naman dito pa. Oo. Ay, layo pa. Layo talaga. Layo. Magagastos na sobra. Gastos. Ay. Grabe guys, abangan nyo yung mga ibang vlog namin kay Eds sa vlog niya. Yes, po. May mga vlog din ako sa kanala yung vlog nga natin sa bundok, hindi ko pa na edit kung gumanyan yung katamaran ko guys, wala na. Gugustuhin ko mo mag-live. Kwentuhan, sayahan, pani-pani lang ba tulad kagabi. Pagod na ako. Grabe, tawa-tawanan namin, pinagtatawanan lang namin yung mga pumapasok, tanong ng tanong. Eh, ang usapan namin puro talaba. Wala, hindi makakakuha yung mga nagtatanong. Kasi puro diverse sa talaba, puro tawanan kami. Dito kami ngayon sa City Hardware, guys. Nandyan po sila Kalinga Prab sa... Ayan, bumibili po sila. Oo. Ano sa tingin mo, Ed, yung matutuloy kaya yung photoshoot sa Bigan? Parang nakaset na. Hindi ko sure. Hindi pa natin na measure, no? Pero nakainis lang ang decision kasi at Yung schedule niya? inaano nila yung kaso. Schedule. Inaalam. Pagka pwede, diretso. Diretso na. Wala tayo magagawa. Ayan. Kaya lang ang pumasok. Kaya si Doc Lab na ang nagpa-process doon sa kung may pasok po sila. Oo. Kasi si Kalinga Prab, sinasabi niya naman po si Dr. Lab, i-check mo yung schedule ni Biancy. Kasi pagkaalam ni Kalinga Prab, isa long weekend daw eh. Oo. Pag long weekend, wala na Maganda yun. Maganda yun guys. Wala rin pa siyang pasok ng Monday. Ngayon kapag long weekend, Wala siyang pasok. Sunday Monday. Ay maganda kapag Sunday Monday walang pasok. Sa Friday pwede nang magbiyahe ng Friday. Pagkatapos ng kahit gabi, no? Matanong din natin si Kalinga Prab kung matutuloy ba. Maraming maghihintay na taga guys. Grabe. Maganda yung Ilocos, bro. Hindi pa ako nakakapunta doon. Parang alam mo ang Ilocos, parang style ko rin Davao ay. Yung parang, di ba, pinakamalinis. Puntahan yung mga di pa napupuntahan para ma-enjoy mo kasi matagal-tagal na tayo din nagka-travel. Oo. Ang Ilocos kasi is history. History ng mga ibang pa rin. Yung mga historical house. Habang kaya para sa Travel. sayang ang panahon. Mga historical house, yung mga Malacanang of the North, nandun ay sa Ilocos. Pero na ako, first time ko, naririnig ko lang yun. Mga bigan Tignan mo, lapit-lapit na sa amin, Ez. Sa lugar namin, mga 3 hours makarating na kami sa Ilocos o 3.5 hours. Pero hindi ko pa napunta ng Ilocos. Hindi ko pa napunta ng Ilocos. Bagay, ganun talaga minsan. Ang lapit-lapit sa amin, pero hindi ko pa napunta ng Ilocos. Sa totoo lang, guys. Ang lapit sa amin. Actually, kahit nga yung Bulgang Mayin, tagal na natin dito sa Oo, no? sa Dae, sa Camarines Norte. Nakapunta lang ako dun, pag nasa Kalingap na ako. Ha? Ay, grabe. Ay, din nung graduate na pala ako. Pero matagal pa rin. Tagal na. Ilang years. 21 na ako nakapunta dun. Tapos sunod nun, Kalingap na ako, mga 25. Tingnan mo, nandito ka lang. Nandito ka lang. Saka may pa naman po kasi mga Kalingap, minsan may reason yan, minsan busy ka sa pag-aaral, number 1. Tapos pagkatapos ng pag-aaral, busy ka na sa trabaho na, minsan hindi mo na maharap-harap. Hirap ng gano'n. Ganun ako kasi guys ganyan din, aral tapos trabaho. Inaano ko Kaya yung mga pagpasya-pasyal na ganyan, kasi hindi naman tayo businessman para makapasya-pasyal. Kung natin trabaho, ganun. Pagkatapos ng aral, trabaho na. Gusto natin kumita ng pera, kahirapan ng buhay guys.
Kaya minamanage ko na agad yung ano ko. Habang nandito ka sa Kalingap. Tirahan ko sa tamang pag-invest. Oo. Pagdating ng araw. Pagdating ng araw, mga 30 ka at least safe na. Hindi na kailangan masyado sa pagtatrabaho. Tapos kapag magpipirme na kayo kay Beyonce. Ano sige? Nakuha kasi ang buhay ko, ano lang, paganto-ganto lang, tambay-tambay lang. Hindi naman sana, pero... buhay nyo ng magiging pamilya mo. Gano'n lang, kaya lang dapat. Sayang ilang taon. Ay, nandito si D. Motor ka lang? Umabol ito. Andito si D. Pero kakagising mo lang naman. Kagigising. Ano yan? Mukhang kagigising mo lang di Motor ka? Yung motor mo? Ganda-ganda usapan na. Ganda-ganda usapan namin dito. Na-diverse sa'yo. Ay, and then, ginaganyan namin yung buhay-buhay dito ni Ed kapag pero sigurado naman, kami naman na nakakakita pagdating ng araw ay talaga yung buhay mo, Ed, pati yung family mo. Talagang, ang iniisip mo kasi yung future ng family mo. Maganda na yung future nila. Yun ang pinaghahandaan mo kasi sa nakikita namin ngayon. Diba, bro D? Yun ang nakikita namin sa kanya, yung pinaghahanda niya yung in the future ba na mangyayari sa buhay nila, sa magiging family niya. Secured na. Kaya ikaw, D, naisip mo na doon? Mapunta na lang ako kay Edo, bro. Susunod ka na kay Edo? Susunod na yan, gamit yung kanyang bagong motor. Di mo na ginagamit yung sakyan niya yata. Hindi nga. Minsan pag naulan. Mas mabalis kasi maka-access sa motor, no? Singit-singit ka. Ayun yun, guys. Narinig nyo yung sinabi ni Ed, guys. Secured na secured ang magiging asawa nito. Asawahin mo na ako, bro. Laka, lagot ka kay Jansen yan. Tignan nyo, guys. Nagpapaasawa si D kay Ed. Ay, grabe. Naghihintay kami, guys. Nandito kami. Nakaupo lang kami dito. Nabago yung upuan. Yun sa mga materyales sa Tres Marias yan. Kasi nandyan si JRI. Isusunod na si Pure Health yung pick-up. Wala si Pure Health eh. Hindi niya naman pinadala kanina yung pick-up dito. Nasaan pa yun? Tropit? Nasa Tropit pa. Nagpapalinis ng ko eh. Ewan ko kung nagpapalinis o ka-change oil. Sa patrol. Tapos hindi niya naman. Ano yun na? Ay, wala yata tayo dito sa Lunes. Oo, wala tayo dito. Hindi ko nga alam eh. Kapag matuloy, dapat kung matuloy, pwede na bukas. Kasi 21 na, ay ano, date ngayon? 21. Ay 22 na bukas, pwede na bukas, bro. Kung depende sa sitwasyon ngayon ni Beyonce, kung wala na siyang pasok. Kung may pasok siya bukas, halimbawa man, tapos Sabado, Linggo, Monday, wala. Ibig sabihin, pwede na sa gabi. O madaling araw ng Biyernes o gabi ng Friday, diba? Kulang na 1 day, nasa 20, ay nasa 16 hours daw, 15 to 16. Wala pa yung pahinga. Oo, kasi dito kasi. Tayo nagpabagyo ulit Kasi dito kasi, Manila to dito, sabihin mo na lang 10 hours. Tapos doon, kasi dadan ng Pangasinan yan sa San Fernando, La Union. So ayan. Yung bagyo pa nga lang, tuko na ako eh. Sa bagyo. Bagyo, trip mo lang. Pero matipid yung sasakyan niya, Ed. Ni Rezen. Matipid yung sasakyan niya. Maliit lang makina, nakasumuko na yung mga ilang balik. Tapos masira ay. Yung? Maliit ang makina. Sa malayuan, tapos mga akyat, no? Dapat ang gamitin mo, mga 4x4. Malaking makina. About sa ano to? Sa debut ni Beyonce, malapit-lapit na, Ed. Alam mo na ba kung saan gaganapin yon? Hindi ko alam. Ikaw, Brody, kasi ikaw may mga source ay. Saan pa gaganapin sa birthday ni Beyonce? Occupied na daw sa Maria Fatima. Birthday niya, kaya hindi na doon. Occupied na doon. Kasi si Sir Alvin, dadirect na sila kay Sir Alvin kasi si Sir Alvin na ang maghanap niyan eh. Balita ko nga sa
Di malapit na. Tabi lang ng Transcend. Nakuha ang pati na. Maluwang ba yung pineapple? Wala pupunta. Yung ano dun, yung Function hall. place dun. Maluwang. Hindi kasi laki ng San Maria pa. Maluwang sa Maria Fatima. Maluwang dun. Occupied na sa yung date na yun. Birthday ni Beyonce sa Maria pa. Grabe, ilang buwan pa naka-occupy na. Grabe. Oo, ganyan kasi ngayon, no? Yung kalapit yung talo na. Hindi kasi ang pinakamaganda eh. Pero ready ka na rin. Hindi, kinakabahan ako. Manalap ko ang gagawin niya. Malapit. Palapit ilang araw na lang guys. Tignan nyo, palapit ilang araw. Mga 21 ngayon, mga 20 days na lang guys. Kinakabahan daw si Edo. May mga secrets sa kanya na lang po yung mga pasabog niya. Siya lang nakakalam niyan kung anong pasabog nito. Grabe, sigurado ang bisita nyo na naman si Governor bro. Baka papakasalin na kayo ni Governor. Sino mga invited? Sigurado yan, pupunta yan si Governor Dong Padilla. Dati doon sa birthday ni Beyonce. Ay, ribbon cutting ba nun? Ribbon cutting. Dami, grabe. Maraming tao niyan kasi ang daming pupunta dito ng mga fans, mga sponsor. Grabe bro. Malapit na pala birthday ni Beyonce. Malapit na nga. Kaya nga. Ibig sabihin, isang taon ko na rin sila kakilala. Oo. Unang unang event ko sa Kalingap, birthday ni Beyonce. Birthday ni Beyonce. Means 1 year ka na rin. Grabe. Kaya maraming nag-iisip kung ano yung mga... Ngayon pa lang, ang dami na nagsasabi. Alam ba namin kung ano yung pasabog ni Edo dyan? Sa kanya na lang yan ay. Kung ano yung mga surprise niya. Ang mahalaga ay maging okay yung birthday niya. Oo. Sa kanya yung araw na yun. Oo. Hindi naman sa akin. Pero ang ang hinihintay nila yung pasabog mo ay. Yung Sa grupo kasi. Ha? Sa grupo. Oo. Ayan guys, tingnan nyo. Lahat naman tayo excited sa ganap guys. Siyempre, bilang partner niya, talaga kabahan ka talaga. Daming tao yan bro. Yung mga supporters, yung mga yung mga sponsor na mga bigatin, nandito sila guys. Grabe. Matindi. Pupunta kayo Sir Leo? Hindi ko alam. Hindi ko lang ito yung mga Nga nagpapakita sa punta natin ng Palawan. Nag-i-sponsor lang siya noon. Ayan yung magpapakita si Sir Leo ay. Kaya abangan na lang natin guys kung ano yung pasabog ni Ed. Sa kanya na lang po yun. Pero kinakabahan daw siya. Kinakabahan siya sa kanyang gagawin. Sigurado maraming mga programa doon guys. At hindi rin natin alam kung ano yung mga pasabog nila on that time. Number 1, yung sayaw ay normally na yon, yung cotillion nila. Pero yung mga special pasabog, yun ang aabangan natin. Pare-pares tayo na mag-aabang kasi hindi rin namin alam. Kaya confidential sa kanila yan. Makikita natin sa araw ng birthday ni Beyonce. Mga Ismael ni Edo na ganyan guys. Ini-expect mo yung mga ganyan na Kalinga Pragda. Doon sila Kalinga Pragda, no? Ano? Yan si Ed guys. Malayo-layo na yung ano. Daming tao dyan guys. Doon sila Kalinga Pragda. Malayo-layo na itong malayo-layo na itong natin ay yan o. Doon sila. Sa counter sila. Nandito malayo yung upuan na. Nandito tayo nag-stay. Kasama natin si D saka si Edu. Ayan, nag-CR po si Edu guys. Nagbabayad na po sila. Gamit po yung bibili po sila gamit sa bahay po nila Tres Marias.
Baka si Kuan na po yan ang mangyayari dyan. Si Pure Health na po may iwan dito guys. Nandito kami sa City Hardware para bibili ng gamit. Ito sila. Ayan. Ay pwede pa pala. Ayan. Cinematic. Ganda pa lang cinematic guys. Tapos steady. Ito, sigaling na po yung naka-orange. Ito po kami ngayon. Wala, nasa counter na po sila, nagbabayad na po. Pagka ito yan guys, kung medyo malaki-laki po o marami po yung mga materyales, ibig sabihin Pure Health na po siguro ang magdadala yan. Nandyan naman po si Super JR. Yan po sila. Dito muna tayo hanggat hindi pa tapos magbayad. Pagpapalabas na sila, saka tayo tatayo. Nandyan po si Edge guys. O yan si Edge yan, yung papaharap dito. Si Edge po yan yun, nag-isa yan. Si Edge yan, naka jacket ng itim, saka naka white t-shirt sa loob. Yan po, siyempre kasama natin si JJ, si D, si Roy, yan, si Ryan, siyempre si Edward, si Super JR, si ano to, Star Rocks. Ayun, naghahanap sila ng upuan dyan kasi walang upuan doon na. Baka bumili na sila ng pintuan siguro yan. Pintuan ng binili niyan. Oo nga, pintuan ng binili niyan. Nandun si Edo, nag-iisa nasa malayo. Ayan siya, ayun, umupo na naman doon. Umupo na naman si Edo doon. Yan si JJ. Sinisinyasan ako si JJ.